Kristo. Good evening po sa inyong lahat. Good evening. Batiin natin ang mga katabi natin. Good evening. Okay na pa yung mga bata dito. Ngayon ay ang Vigilia, Vigil ng Pentecostes. Ito na po ang simula ng dakilang pagdiriwang natin sa dakilang kapistahan ng Pentecostes. 50 araw pagkatapos ng muling pagkabuhay ni Kristo, ibinigay ni Kristo ang pinakauna at pinakadakilang biyaya sa mga alagad at sa mga sumampalataya sa Kanya, ang biyaya ng Espiritu Santo. Kaya mga kapatid, sabay-sabay nating pasalamatan, palakpakan ng Panginoon sa biyaya ng Espiritu Santo. Sabihin natin sa katabi natin, Happy Feast Day. Alam niyo ang tawag ng iba dito sa Pentecostes ay kaarawan o birthday ng simbahan. At bakit kaya tinatawag na birthday ng simbahan? Sapagkat dito dumating ang biyaya ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ay ang ikatlong persona ng iisang Diyos. Kaya nga pag tayo ay nag-aantanda ng krus, siguraduhin natin kumpleto at tama. Tinuro ng mga katikista natin, dapat tama, dapat kumpleto. Hindi yung sa ngalan ng Ama na nawawala na. Bakit sa simula lang sa ngalan ng Ama na nawawala na? Dapat hanggang Espiritu Santo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ito ang ikatlong persona ng iisang Diyos. Taglay ng Espiritu Santo ang kadakilaan, ang kaluwalhatian ng Diyos. Ang Espiritu Santo ay ang bunga ng pagmamahal ng Ama at ng Anak. Kailan natin unang tinanggap ang Espiritu Santo? Nung bininyagan tayo. At nung tayo ay kinumpilan, uso ang mga kumpil ngayon. Mga bata, ihanda ninyo ang sarili ninyo, hindi lang sa binyag at first communion. Mahalaga ang kumpil. Sapagkat sa kumpil, pinalalakas pa ang Espiritu Santo. Kaya nga bago ikasal, kailangan makumpilan. Dahil hindi biro ang pagpapakasal. Kailangan natin ang biyaya ng Espiritu Santo. At higit sa lahat, ang pinakamahalagang role ng Espiritu Santo, ano ang sabi ni Kristo sa kanyang mga alagad? Huwag kayong matakot, huwag kayong malungkot, huwag kayong mag-alala. Aalis ako at babalik sa Ama, pero hindi kayo magiging ulila. Hindi kayo mag-iisa, sapagkat darating ang Espiritu Santo. Anong nangyari? Paano dumating ang Espiritu Santo? Sa isang silid, natitipon ang mga alagad ni Kristo, ang mga sumampalataya kay Kristo. At habang sila ay nasa loob ng silid, isang malakas na ugong ang kanilang narinig at malakas na hangin ang napuno sa loob ng kanilang silid. At dumating ang mga dilang apoy. Kaya makikita ninyo, no? Napakaganda na meron na tayong mga monitors. Pero sana imbis na mukha ko lang ang makikita diyan, ipakita natin ang Espiritu Santo. No, nagpapasalamat tayo, siyempre, mamaya pasasalamatan natin ang mga nasa likod ng mga bagong biyayang ito. Pero ano yung nangyari? Nakikita ninyo mga bata kung minsan sa mga pictures, pag Pentecostes, mga kapatid, konting exam nga, pang ilang misteryo ng luwalhati ang Pentecostes. Kakadasal lang ng rosaryo kanina, pero joyful mystery. Pero sa glorious mystery, pang ilang misteryo ang Pentecostes. Pangatlo, nang bumaba ang Espiritu Santo. At pag tinignan ninyo yung picture, parang apoy. Parang apoy. Nasa ulo ng mga alagad. Kasama siyempre si Maria. At simula nang dumating ang Espiritu Santo, ito yung maganda.
nakapagsalita ng iba't ibang wika ang mga tao nang nagpupuri sa Diyos. Makinig, uulitin ko. Nang bumaba ang Espiritu Santo, sila ay nagsalita sa iba't ibang wika nang nagpupuri sa Diyos. Kaya maliwanag mga kapatid, katotohanan at pawang pagpupuri sa Diyos lamang dapat gamitin ang ating mga dila. Kaya, siguradong masamang espiritu ang nagtuturo at nagtutulak sa bibig ng mga taong sinungaling. Sa bibig ng mga taong naninira ng kapwa. Sa bibig ng mga taong namimintas ng kapwa. Kaya kapag tayo sinungaling, mahilig kang mamintas ng kapwa. Kapag tayo ay mahilig manira ng kapwa, aba matakot ka na. Anong espiritu ang meron ka? Sapagkat ang espiritu ng Diyos ay magtuturo sa ating magsalita ng pawang katotohanan at mabuti lamang. Kaya, birthday. Ang ganda ng salmong tugunan, halina Espiritu Santo, panibaguhin mo ang mundo. Kaya nang dumating ang Espiritu Santo, isinilang ang simbahan ni Kristo. Ang simbahan ni Kristong walang sinasabi, pinapahayag at ginagawa, kundi parwang katotohanan at kabutihan lamang. Kaya nga mga kapatid, kapag tayo po ay nahihirapang magsabi ng totoo, magdasal tayo sa Espiritu Santo. Kapag tayo po ay nahihirapang magpatawad, magmahal, tumulong, at kapag tayo nahihirapang magtiwala ulit, halina Espiritu Santo, tulungan mo po ako. Baguhin mo ako. Kaya kung natatakot tayo sa pagbabago, kung natatakot tayong baguhin sa mga pagkakamali natin, halina Espiritu Santo, tulungan mo ako. May isang kwento, meron daw pong isang pare, bata-bata pang pare, ang galing magsermon. Dumating siya sa isang simbahan, abay tuwang-tuwa ngayon yung mga tao. Sabi nila, ang galing magsermon ni Father. Pero pagkalipas ng ilang buwan, napansin nila, bakit parang si Father, paulit-ulit naman ang sermon. Kaya nagtuturuan ngayon sila, mga nawala ng Espiritu Santo dahil natatakot silang lumapit kay Father. Sino magsasabi sa atin kay Father na paulit-ulit siya? Ikaw na lang. May itinuro, lumapit kay Father. Father, alam mo, ang galing-galing mo mag-sermon. Siyempre, mambobola muna yan sa simula. Father, alam mo, ang galing-galing mo mag-sermon. Kaya lang, Father, bakit paulit-ulit naman? Baguhin mo naman. Sabi ni Father, sige. Babaguhin ko po ang sermon ko kapag nagbago na rin kayo. Kaya sa pagkapatuloy ng misa natin, ngayong linggong ito, ipinagdiriwang natin ang biyaya ng ikatlong persona ng iisang Diyos, ang Espiritu Santo. Nawa, sa tulong ng Espiritu Santo, ang ating mga isipang nag-iisip pa rin ng mali, ng paghihiganti, ay itama. Nawa, ang ating mga bibig na nagsasabi pa rin ng kasinungalingan at paninira, ay itama na ng Espiritu Santo. At nawa, ang kalooban nating natatakot na tumulong ulit, na magmahal muli at magpatawad muli, ay tulungan ng Espiritu Santo. Halina, Espiritu Santo, baguhin mo kami. Amen.